kasi ng programs and projects sa probinsya ay nakadepende sa priority ng ating governor. So sa ngayon, alam niyo naman na ang priority ng ating governor ay more on investments. So siguro maganda rin, baka papasok din itong ating kakao. Kaya lang, kailangan, ang nakikita ko dyan, ang ginagawa kasi ng iba, parang pupunta sila doon para introduce. Sasabihin nila, may existing kami na organization na ganito, at may project na ganito, may potential ito na ganito. So, ganun sir, ang kwan ng kalagayan ngayon. Actually, sa aming opisina, ay medyo maraming cuts, kaya pati yung exposure namin sa labas, medyo konti na rin dahil wala ko kaming budget ng PE, tinanggal. So, wala. So, yon. Pero, as far as the program is concerned, patuloy pa rin po kami na isang ginagawa namin ngayon is simply close coordination with the Department of Agriculture kasi sila naman po yung may pondo. Yung regional. Opo, regional. So, as far as the project is concerned sa kakao, pangatlong taon na wala tayong kwan. Kasi mga seedling naman yan, wala. Ang support sa seedling ng kakao ngayon, kasi ang kulang natin is production. So, kailangan sana ma-intensify ang planting, ang establishment ng kakao plantation, ganon, para makasuporta tayo doon sa requirement ng beans. Tulad nung nangyari na natin last year, ang target is 2 kilos dried beans per tree. So sa ngayon hindi pa natin per year. Yeah. Kasi ano yun? So hindi pa 2 natin kilos per tree yun. per year. Dried na po yun, dried beans. Opo. Hindi kaya. Kaya. So ang ginagawa, mayroon tayong support under the regular program ng DA na rehabilitation of cacao, yung mga fruit bearing trees na cacao. So, mayroon continuous po yon, and another one is para makakuha sana ng support from the government ay kasama doon sa, ang cacao kasi in-integrate nila doon sa CFI